Ngayong nalalapit na undas, sinuspindi muna ang mga ginagawang pagsasaayos at rehabilitasyon sa North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ang detalye sa balitang pambansa ni Shane Frias Velasco ng Philippine Information Agency Central Luzon. Shane? Magagamit na ng mga motorista ang lahat ng mga linya sa kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX at kadugtong nitong Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Ngayong inaasahan ng malaking bilang ng mga bibiyahe sa mga lalawigan ng gitna at hilagang Luzon para sa paggunita ng undas. Ayon kay Luigi Bautista, Pangulo ng NLEX Corporation, suspendido muna ang mga ginagawang rehabilitasyon at patuloy na pagsasaayos sa nasabing mga expressways. Ipagpapatuloy na lamang ito matapos makaluwas na muli sa Metro Manila ang mga nagsiuwi sa mga lalawigan sa Nobyembre 4. Kabilang sa mga proyektong suspendido muna ay ang rehabilitasyon ng road surface ng mismong NLEX, konstruksyon ng 3rd Candaba Viaduct mula Pulilan, Bulacan hanggang Apalit, Pampanga, at ang rehabilitasyon ng mga malalaking tulay sa NLEX, partikular na ang tulay na bumabaybay sa Angat River sa Pulilan, Pau sa lungsod ng San Fernando, at Abacan sa lungsod ng Angeles. Nag-abiso rin ng NLEX Corporation na patuloy na padadaanan sa mga motoristang paluwas sa Metro Manila ang natapos ng bahagi ng 3rd Candaba Viaduct sa bahagi ng Pulilan. Samantala, aabot sa 753 na mga karagdagang bus ang nabigyan ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang makabiyahe sa mga lalawigan hanggang Nobyembre 10, 2024. Kabilang sa mga biyahe na nadagdagan ng mga papunta ng Baliwag sa Bulacan, Olongapo sa Zambales, Cabanatuan sa Nueva Ecija at Apalit at San Fernando sa Pampanga. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Shane Frias Velasco para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Shane Frias Velasco.